Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong aantig sa ating mga puso. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, may mga katapusan na hindi natin inaasahan at may mga simula na isinilang mula sa pinakamasakit na pagwawakas. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pusong winasak sa araw mismo na dapat sana'y pinakamasaya. At kung paano mula sa mga durog na piraso nito, isang bagong pag-ibig ang sisibol sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang unang kabanata. Ang sikat ng araw na tumatago sa salamin ng bintana ng bridal suite ay parang isang mainit na yakap. Para kay Hiraya Lazaro, ito ang pinakahihintay niyang araw. Ang araw ng kanyang kasal. Habang nakatayo sa harap ng isang malaking salamin, pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Balot siya sa isang puting bestida na gawa sa pinong lace at libo-libong maliliit na perlas na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, pinalamutian ng ilang sariwang bulaklak. Ang kanyang mukha, kahit na may bahagyang kaba, ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang malambot na tela ng kanyang bestida. Ilang sandali na lang at ihahatid na siya sa altar ng kanyang ama, kung saan naghihintay si Marco Soler, ang lalaking pinangarap niya. 5 taon. 5 taon silang magkasintahan at sa wakas, matutupad na ang lahat ng kanilang mga pangarap. Hira anak! Isang marahang katok ang narinig niya mula sa pinto. Malapit na magsimula. Opo, Ima. Susunod na po. Sagot niya. Isang huling dawang ngiti ang iginawad sa kanyang sarili sa salamin. Bago lumabas, may naalala siya. Ang kanyang something borrowed. Isang lumang panyo na may bordang asul, pamana pa mula sa kanyang lola. Iniwan niya iyon sa maliit na silid pahingahan sa tabi ng suite, kung saan nag-aayos din ang kanyang mga abay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon, iniingatan ang laylayan ng kanyang bestida. Nang papalapit na siya sa pinto, narinig niya ang 2 pamilyar na boses mula sa loob. Ang isa ay kay Marco, at ang isa ay kay Dalisay, ang kanyang matalik na kaibigan at maid of honor. Napatigil si Hiraya, akala niya ay nasa labas na ang lahat. Bigla, isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa nerbiyos ng isang ikakasal. Hindi ko na kaya ito, Marco, narinig niyang sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng hinanakit. Nandito ako, suot ang bestidang ito. Pinapanood kang pakasalan ng kaibigan ko. Pinapatay ako nito. Magtiis ka na lang muna, Dali, please. Pakiusap ni Marco, at sa tono nito, naramdaman ni Hiraya ang pagod. Alam mo namang kailangan natin to. Kapag nakuha ko na ang tiwala ng pamilya niya at ang perang para sa kumpanya, aayusin natin ang lahat. Tayo pa rin sa huli. Pangako yan. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Ang mga salita ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang nawala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip lang ito. Pangako? Tumawang mapait si Dalisay. Ilang pangako na ba yan, Marco? Habang buhay ba akong magiging kabit mo? Nakikita mo ba siya kanina? Para siyang reyna sa suot niya, iniisip na napanalunan na niya ang lahat. Samantalang ako, ang matalik niyang kaibigan, ang nag-aayos ng belo niya habang iniisip kung paano kita hahalikan kagabi. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang tunog ng isang halik. Isang tunog na bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Hiraya. Napaatras siya. Ang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang puting bestida na kanina'y simbolo ng kanyang kaligayahan
ay tila naging isang mabigat na baluti ng kahihiyan at sakit. Ang mga perlas ay parang mga luhang hindi niya maiiyak. Biglang bumukas ang pinto ng suite at iniluluwa nito ang kanyang ina. "Anak, ano pang ginagawa mo dyan?" Nagsisimula na ang tugtog. Natigilan ng ginang nang makita ang anyo ni Hiraya. Ang kaninang maningning na muka ay napalitan ng isang blangkong maskara. Ang mga mata ay walang buhay. Pero sa loob ng pagkawasak na yon, isang apoy ang biglang nagliyab. Galit. Purong nag-aapoy na galit, hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad. Tinungo ang pasilyo, patungo sa malaking pinto ng simbahan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Naririnig niya ang malamyos na tugtog ng wedding march. Nakikita niya ang mga nakangiting mukha ng mga bisita. At sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Marco, nakatayo sa tabi ni Dalisay. Si Marco na may ngiti sa labi, at si Dalisay na may pekeng luha ng kaligayahan sa mga mata. Nang siya'y makarating sa altar, kinuha ni Marco ang kanyang kamay. Malamig ito. Kasing lamig ng puso niya ngayon. "We are gathered here today." Simula ng pari, pero hindi na narinig ni Hiraya ang mga sumunod na salita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. "Do you, Hiraya Lazaro, take Marco Soler to be your lawfully wedded husband?" Huminto ang mundo. Lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. At pagkatapos, sa mga mata ni Dalisay, isang ngiti, isang mapait, at walang kagalak-galak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi," sagot niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas, sapat na para marinig ng lahat. Isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa buong simbahan. Bago matapos ang lahat ng ito, dagdag ni Hiraya, itinaas ang mikropono. "Gusto ko lang batiin ang 2 pinakamagaling na artista na nakilala ko." Itinuro niya si Marco at pagkatapos ay si Dalisay, "Ang aking mapapangasawa at ang aking matalik na kaibigan. Sana maging masaya kayo sa impyernong binuo ninyo para sa akin." Hinubad niya ang engagement ring mula sa kanyang daliri. Hindi niya ito ibinato. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco at inilagay ito sa palad nito. "Tapos na tayo." Pagkatapos ay tinalikuran niya ang altar. Tinalikuran niya ang kanyang mga pangarap. Tinalikuran niya ang lahat at naglakad palabas ng simbahan habang naiiwan sa likod niya ang isang kaguluhan ng mga bulungan at sigawan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Nakasakay siya sa unang taxi na nakita niya. Hindi alintana ang tingin ng driver sa kanyang suot. "Saan po tayo, ma'am?" Isa lang ang pumasok sa isip niya. Isang lugar na madilim, maingay, at kung saan pwede siyang malunod. "Sa Takip Silim Bar, kuya." Pagdating doon, dire-diretso siyang pumasok, agaw pansin ang kanyang itsura. Umupo siya sa dulo ng bar counter at humingi ng pinakamatapang na alak na meron sila. Isang shot, 2, 3. Ang bawat lagok ay may kasamang pagtulo ng luha. Ang sakit ay hindi nawawala. Bagkus ay lalo lang tumitindi. "Lahat. Ibinigay ko lahat." Bulong niya sa sarili. Kausap ang baso. 5 taon. Para lang sa wala. May mga bagay talaga na kahit anong alaga mo, hindi para sa'yo. Isang boses ng lalaki ang biglang nagsalita mula sa kanyang tabi. Napalingon siya. Isang lalaking nakasuot ng haling itim na suit ang nakaupo. 2 silya ang layo mula sa kanya. Hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha nito sa dilim, pero nakita niya ang hawak nitong baso ng whiskey. Hindi siya sinagot ni Hiraya. Sa halip ay humingi pa siya ng isang bote. Doon, sa harap ng isang estranghero, sa isang madilim na bar na tinatawag na Takip Silim, ibinuhos ni Hiraya ang lahat. Ang kanyang galit, ang kanyang pighati,
Ang kanyang mga tanong na walang sagot. Ang lalaki ay hindi umimik. Nakikinig lang ito. Paminsan-minsan ay tumatango habang dahan-dahang umiinom mula sa kanyang baso. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na sa kanyang alaala. Tanda niya ang pagtawa na may kasamang pag-iyak. Tanda niya ang pagsasabing, "Gusto ko na lang makalimot, kahit ngayong gabi lang." Tanda niya ang pag-akay sa kanya ng estranghero, palabas ng bar, nang hindi na niya kayanin pang tumayo. Ang huli niyang natatandaan ay isang maliwanag na ilaw at ang boses ng lalaki na nagsasabing, "Sigurado ka ba rito, miss?" At pagkatapos, kadiliman. Nagising si Hiraya na kumikirot ang kanyang ulo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mga mata mula sa siwang ng kurtina. Sinubukan niyang bumangon pero ang bigat ng kanyang pakiramdam at ng hangover ay pumipigil sa kanya. Nasaan siya? Hindi ito ang kanyang kwarto. Ang silid ay malawak, moderno at amoy mamahaling pabango. Napatingin siya sa kanyang sarili. Nakasuot pa rin siya ng kanyang bestidang pangkasal, gusot-gusot na at may ilang mantsa. Isang takot ang biglang bumalot sa kanya. Anong nangyari? Mabilis siyang bumangon, hindi alintana ang pagkahilo. Inilibot niya ang kanyang paningin. Walang tao. Pero sa ibabaw ng bedside table, may nakita siyang isang papel, isang opisyal na dokumento. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binasa niya ang mga nakasulat na salita sa itaas. Certificate of marriage. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Ngunit mas lalo siyang nanlamig nang mabasa niya ang mga pangalan na nakasulat doon. Spouse 1, Hiraya S. Lazaro. Spouse 2, Lacan A. de Vega. Lacan A. de Vega. Paulit-ulit na binigkas ng isip ni Hiraya ang pangalang iyon, na para bang sa bawat pag-uulit ay magbabago ang mga letrang nakasulat sa papel at magiging isa itong masamang biro. Pero hindi. Ang tinta ay permanente. Ang selyo ay opisyal. At ang katotohanan ay parang isang malaking bato na biglang bumagsak sa kanyang dibdib. Dinudurog ang anumang natitirang pag-asa sa kanya. Kasal ako sa isang estranghero. Ang realisasyong yon ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Agad siyang napatalon mula sa kama. Hindi na ininda ang kumikirot na ulo. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang kwartong ito, ang hotel na ito, ang bangungot na ito. Dali-dali niyang pinulot ang kanyang sapatos na nakakalat sa sahig at ang kanyang maliit na purse. Walang ingay siyang naglakad patungo sa pinto. Ang bawat pag-apak ay maingat, na para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang kapahamakan. Ang kaluskos ng kanyang bestida ay tila sumisigaw sa katahimikan ng silid. Hawak na niya ang doorknob, handa nang pihitin ito, at tumakbo ng walang lingon-likod nang isang boses ang pumigil sa kanya. "Hindi mo kailangang tumakas." Nagyelo si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may bukana ng banyo ang lalaki mula kagabi, si Lacan de Vega. Nakasuot ito ng isang malinis na puting t-shirt at gray na sweatpants. Ang buhok niya ay bahagyang basa pa. Wala na ang anino ng dilim ng bar para itago ang kanyang mukha. At ngayon, sa liwanag ng umaga, kitang-kita ni Hiraya ang kanyang itsura. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at may mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. Gwapo siya sa isang paraan na nakakatakot at nakakakilabot. "Gising ka na pala," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig at bahagyang paos. "Aalis na ako." Hindi ito kumibo. Naglakad lang ito papunta sa isang maliit na coffee machine sa sulok. "Magkape ka muna." Alok nito. Ang boses ay kalmado at walang emosyon, na lalong nagpataranta kay Hiraya. "Hindi na. Kailangan ko nang umuwi." Mabilis niyang sagot at pilit na ngumiti. "Salamat sa lahat."
Pasensya na sa abala. Binuksan niya ang pinto at walang sabi-sabing lumabas. Halos takbuhin ang mahabang pasilyo ng hotel. Hindi siya lumingon. Natatakot siyang baka kapag lumingon siya, susunod ito. Nang makalabas siya sa gusali, ang sikat ng araw ay parang sampal sa kanyang mukha. Agad siyang pumara ng taxi, hindi alintana ang mga mapanuring tingin ng mga taong dumaraan. Nakatingin sa gusot-gusot niyang bestidang pangkasal sa gitna ng umaga. Sa loob ng taxi, habang papalayo sila sa hotel, doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya muli ang marriage certificate na hawak niya. Sa isang iglap ng galit at pagkalito, kinuyumos niya ito sa kanyang palad. Ginawa itong isang maliit na bola ng papel. Gusto niyang itapon sa bintana. Gusto niyang isipin na sa pagtapon niya nito, mabubura ang lahat ng nangyari. Pero hindi niya kaya. Dahan-dahan, binuklat niya muli ang papel. Pinipilit na plansahin ang mga lukot gamit ang kanyang mga daliri. Isang katibayan, isang problema, isang malaking pagkakamali. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Napansin sigurong wala pa siyang sinasabing destinasyon. Nag-isip si Hiraya, hindi siya pwedeng umuwi. Haharapin niya roon ang mga tanong ng kanyang mga magulang. Ang awa, ang sermon. Kailangan niya ng isang lugar na normal, isang lugar kung saan maaari siyang magpanggap na ang kahapon ay hindi nangyari. Sa Alpas Corporate Tower po, kuya. Oo, trabaho. Ang tanging bagay na natitira sa kanya na may saysay pa. Doon, isa lang siyang simpleng empleyado. Doon, hindi siya ang nobyang tumakbo sa sariling kasal. Doon, hindi siya ang babaeng nagpakasal sa isang estranghero. Pagdating sa opisina, agad niyang naramdaman ang kakaibang sigla. Nagbubulungan ang mga tao sa bawat sulok. Ang kanyang mga katrabaho ay nagkumpulan sa pantry. Narinig mo na ba? Sabi ng isa. Ngayon daw ipakikilala ang bagong CEO. Sana naman mas maayos kaysa sa dati. Sagot ng isa pa. Balita ko, galing daw sa De Vega Holdings. Sobrang higpit daw noon. De Vega. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Hiraya. Hindi. Imposible. Maraming De Vega sa Pilipinas. Nagkakataon lang ang lahat. Sinubukan niyang isantabi ang kaba at umupo sa kanyang cubicle. Binuksan niya ang kanyang computer, pilit na itinuon ang atensyon sa mga email. Pero ang pangalang Lacan de Vega ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Maya-maya pa isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong palapag. Lahat ng empleyado ay pinapapunta sa conference hall para sa isang madaliang all-hands meeting. Walang nagawa si Hiraya kundi sumunod. Humanap siya ng pwesto sa likuran, umaasang hindi siya mapapansin. Umaasang matatapos lang ang pulong na ito para makapag-focus na siya sa pag-iisip kung paano niya aayusin ang gulo ng kanyang buhay. Ang CEO ng kumpanya ang unang nagsalita. Nagbigay ng ilang pambungad na salita. At ngayon, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang bagong mamumuno sa ating kumpanya. Isang taong may napatunayan ng husay at talino sa mundo ng pagnenegosyo. Let's all welcome our new Chief Executive Officer, Mr. Lacan de Vega. Kasabay ng masigabong palakpakan, isang pamilyar na figura ang umakyat sa entablado. Ang mundo ni Hiraya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Nakatayo roon sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ang lalaking kasama niya kagabi, ang lalaking nasa marriage certificate niya. Ngunit ngayon, wala na ang t-shirt at sweatpants. Napalitan ito ng isang perpektong isinukat na itim na suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ang kanyang aura ay malamig at dominante. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Binabalangkas ang kanyang mga plano para sa kumpanya. Ngunit wala nang narinig si Hiraya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib.
Tila unti-unting nauubos ang hangin sa silid. Habang nagsasalita, ang mga mata ni Lakan ay marahang naglakbay sa buong conference hall, tila sinusuri ang bawat mukha. At pagkatapos, huminto ito. Huminto ito sa direksyon niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang saglit, tumigil ang lahat. Ang palakpakan, ang mga bulungan, ang paghinga ni Hiraya. At sa gitna ng lahat, sa harap ng daan-daang empleyado, isang bahagyang napangiti, isang ngangiting may halong pamilyaridad at tagumpay, ang sumilay sa mga labi ni Lakan de Vega. Isang namangiti na para bang nagsasabing, "Nakita na kita, wala ka ng takas." Bumalik si Hiraya sa kanyang cubicle na parang isang zombie. Hindi niya alam kung paano niya natapos ang pulong. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Nang buksan niya muli ang kanyang computer, may isang bagong email na naghihintay sa kanya. Isang unread message na nagpaigting sa lahat ng kaba na nararamdaman niya. From Office of the CEO, Lakan de Vega. To Hiraya Lazaro. Subject, tawatwanhon niyang ang katawan ni Hiraya ay nanigas. Dahan-dahan niyang binuksan ang email, ang puso niya'y handa ng sumabog. Ang laman nito ay isang maikling linya, isang utos, hindi isang pakiusap. "Magkita tayo sa opisina ko pagkatapos ng trabaho. Ginang de Vega." Mula sa bintanang salamin ng kanyang bagong opisina, sa pinakatuktok ng Alpas Corporate Tower, tanaw ni Lakan de Vega ang buong syudad. Ang mga gusali ay parang maliliit na laruan, at ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na gumagapang. Dito sa itaas, ang lahat ay payapa, ang lahat ay kontrolado. Ganito ang gustong buhay ni Lakan, maayos, nakaplano, at walang lugar para sa gulo ng emosyon. Isinara niya ang blinds, tinatabingan ang liwanag ng araw. Ang gulo, sa kasalukuyan, ay nasa labas lang ng kanyang pinto. Isang gulo na may pangalang Hiraya Lazaro o Hiraya de Vega. Ayon sa isang pirasong papel na kasalukuyang nakatago sa kanyang wallet. Pinindot niya ang send sa email na ilang minuto na rin niyang tinititigan. Isang simpleng utos, walang paligoy-ligoy, ganoon siya sa negosyo. At sa ngayon, iyon lang ang turing niya sa sitwasyong ito. Isang hindi inaasahang transaksyon na kailangang ayusin. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at ipinikit ang mga mata. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Hiraya kagabi. Isang nobya na may basag na puso, umiiyak sa isang madilim na sulok ng bar. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabahiran na ng alak at luha. Hindi niya alam kung bakit siya nanatili sa tabi nito. Dapat ay umalis na siya at hinayaan itong mag-isa. Ngunit may kung anong kirot sa mga mata nito na pumukaw sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang kirot na napakapamilyar. Binigay ko lahat. Narinig niyang bulong nito kagabi sa pagitan ng mga hikbi. 5 taon para lang sa wala. Ang mga salitang yon, ang pait, ang pagkasawi. Bigla, ang nakita niya ay hindi na si Hiraya. Ang nakita niya ay isang anino ng nakaraan. Isang alaala ng isa pang babaeng minsan ay nangarap din, ngumiti, at sa huli ay iniwan siyang mag-isa sa gitna ng pagkawasak. Ang sakit na yon, kahit lumipas na ang mga taon, ay naroon pa rin, malamig at matalim, tulad ng isang piraso ng bubog na nakabaon sa kanyang puso. Kaya't nang sa gitna ng kalasingan, ay isinigaw ni Hiraya na gusto na lang niyang magpakasal sa kahit sino para matakasan ang lahat. Isang impulsibong desisyon ang binuo ni Lakan. Marahil ay dahil sa awa, marahil ay dahil sa isang kakaibang pakiramdam na sa pagtulong niya ritong takasan ang sakit nito, ay matatakasan din niya ang sarili niyang mga multo. O marahil, ito na rin ang perpektong solusyon sa sarili niyang problema. Isang problemang nangangailangan ng isang asawa, kahit sa papel lang,
para mapatahimik ang kanyang pamilya at mga board members. Isang maikling tunog mula sa intercom ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir, narito na po si Miss Lazaro," sabi ng kanyang sekretarya. "Papasukin mo siya," sagot niya, at muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging isang CEO. Malamig, walang pakialam, at laging kontrolado. Pumasok si Hiraya sa loob. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa harap niya. Halata ang kaba at pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding bahid ng galit sa kanyang mga mata. Kung hindi lang sa sitwasyon, iisipin nila Khan na isa lang itong ordinaryong empleyado na ipinatawag ng boss, ngunit alam nilang pareho na mas komplikado pa rito ang lahat. "Maupo ka," sabi nila Khan. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang malaking mesa. Umupo si Hiraya sa dulo ng upuan na para bang handa anumang oras na tumayo at tumakbo. Tinitigan niya si Lakan. "Ano ang ibig sabihin ng email mo, Ginang De Vega? Isa ba tong malaking biro para sa'yo? Kasi kung oo, hindi ako natatawa." Hindi ngumiti si Lakan. Inilabas niya mula sa isang drawer ang isang itim na folder at marahan itong inilapag sa mesa. Itinulak palapit kay Hiraya. "Hindi ako palabiro, Miss Lazaro, at lalong hindi ako nag-aaksaya ng oras." Nanginginig na binuksan ni Hiraya ang folder. Ang laman nito ay hindi isang sulat kamay na pangako, kundi isang formal at legal na dokumento na may titulong Marriage Agreement. "Ano to?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong habang binabasa ang mga unang linya. "Isang kasunduan," paliwanag ni Lakan, na parang nagpapaliwanag lang ng isang business proposal. "Ang nangyari kagabi ay isang pagkakamali, oo. Ngunit isa itong pagkakamali na legal at may bisa. Imbes na dumaan tayo sa komplikado at magastos na proseso ng annulment, nag-aalok ako ng isang mas praktikal na solusyon. Mananatili tayong kasal sa papel sa loob ng 1 taon. 1 taon? Hindi makapaniwalang ulit ni Hiraya. Itinaas ang tingin mula sa papel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Bakit? Anong makukuha mo rito? Bakit mo to ginagawa?" "May mga personal na dahilan ako na hindi mo na kailangang malaman." Simpleng sagot ni Lakan, umiiwas sa tanong. "At para sa'yo, ito ang pinakamadaling paraan para matigil ang anumang eskandalo. Isipin mo, Hiraya, ang nobyang iniwan sa altar, kawawa, pinag-uusapan. Ngayon, isa ka ng asawa ng bagong CEO. Sino ang maglalakas loob na maliitin ka?" Napatanga si Hiraya. Ang luhika ni Lakan ay malamig at tila walang puso, ngunit meron itong katotohanan na mahirap niyang itanggi. "Kapalit ng kooperasyon mo," patuloy ni Lakan, "sasagutin ko lahat ng gastusin mo. Bibigyan kita ng disenteng tirahan sa penthouse ko para maging kapani-paniwala. At pagkatapos ng 1 taon, o kapag pareho na nating hindi kailangan ang kasunduang ito, aayusin natin ang annulment ng tahimik. Walang gulo, walang tanong." Bago pa man makasagot si Hiraya, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. Hindi na hinintay ang sagot ni Lakan at bigla na lang itong bumukas. "Hiraya, kailangan nating mag-usap." Si Marco Soler. Hingal na hingal. Ang mamahalin nitong damit ay gusot at ang mukha ay puno ng desperasyon. Sa likod niya ay ang sekretarya ni Lakan na pilit siyang pinipigilan. "Sir, I'm so sorry," he insisted. "It's all right, Catherine. Leave us." Utos ni Lakan. Sumunod naman ang sekretarya at isinara ang pinto. Nag-iwan ng isang mabigat na tensyon sa loob. Agad na lumapit si Marco kay Hiraya. Hindi pinapansin si Lakan. "Hira, please, patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali ako ng malaki, pero mahal kita. Huwag mong gawin to sa akin, sa atin." Napatayo si Hiraya na paatras palayo kay Marco. "Wala nang tayo,
Marco, tapos na. Hindi, hindi ako papayag. Sigaw ni Marco. Ang kanyang desperasyon ay nagiging galit. Akmang hahawakan niya ang braso ni Hiraya. Pero bago pa man dumapo ang kamay niya, isang anino ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Si Lakan. Sa isang tahimik ngunit mabilis na kilos, tumayo ito mula sa kanyang upuan at ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Hiraya. I believe the lady said you're finished. Sabi ni Lakan. Ang boses ay mababa at puno ng panganib na nagpatindig ng balahibo ni Hiraya. Tumingin si Marco kay Lakan na may pagtataka at pagkatapos ay kay Hiraya. Sino ka ba? At sino to hihira? Bago mo na ba agad ako pinalitan? Hindi sumagot si Hiraya. Si Lakan ang gumawa ng kilos. Sa isang iglap, inilagay niya ang kanyang braso sa baywang ni Hiraya. Idinikit ito sa kanyang tagiliran. Isang kilos na posesibo, isang kilos na nagpapahayag ng pag-aari. Naramdaman ni Hiraya ang biglaang init at higpit nito na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang katawan. Tiningnan ni Lakan si Marco mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay walang emosyon ngunit puno ng panghahamak. Ginoong Soler, hindi ba? Kung hindi mo pa nahahalata, nasa loob ka ng opisina ko at ang babaeng sinusubukan mong hawakan ay ang asawa ko. Ang salitang asawa ay lumabas sa bibig ni Lakan nang may bigat at katiyakan na tila isang katotohanang matagal nang naroroon at hindi isang bagay na nabuo lang sa kalasingan. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa sunod-sunod na reaksyon. Pagkalito, pagtataka, at sa huli, purong di paniniwala na may halong pang-aalipusta. Kaasawa? Hiraya? Anong pinagsasabi ng lalaking to? Nababaliw ka na ba? Kahapon lang dapat ikakasal tayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Marco at tiningnan niya si Hiraya na para bang isa itong basura. Asawa? Sa isang gabi lang? Ganyan ka na ba kadesperada, Hiraya? Dahil lang iniwan kita, ipinagbili mo na agad ang sarili mo sa kung sinong mayaman na napulot mo. Ang mga salita ay parang sampal kay Hiraya at nakita ni Lakan ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa baywang nito. Watch your words, Soler. Babala ni Lakan. Ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. Umalis ka na habang kaya mo pang maglakad palabas dito ng maayos. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Hiraya. Pagmamatigas ni Marco at muling humakbang palapit. Ngunit sa pagkakataong yon, si Lakan naman ang humakbang. Ang katawan niya ay naging isang pader sa pagitan ni Hiraya at ng dati nitong kasintahan. Isa, bilang ni Lakan, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Marco. Dalawa, sa labas ng pinto ng opisina, na bahagyang nakaawang, nakatayo si Dalisay Jimenez. Sinundan niya si Marco papunta roon, puno ng pag-aalala na baka magmakaawa ito at balikan si Hiraya. Ngunit ang kanyang narinig at nakita ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nakita niya ang paghawak ni Lakan kay Hiraya. Nakita niya ang takot at pagkatalo sa mukha ni Marco. At narinig niya ang malinaw na deklarasyon, asawa ko. Hindi pagseselos o lungkot ang gumuhit sa mukha ni Dalisay. Ito ay isang bagay na mas madilim, isang malamig at mapanuring tingin. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Ang babaeng dapat sana'y durog na ngayon ay nakahanap ng isang makapangyarihang tagapagtanggol. Hiraya Lazaro, bulong ni Dalisay sa sarili habang papalayo sa pinto. Ang mga mata ay kumikinang sa isang masamang plano. Hindi pa tayo tapos. Ang pag-alis ni Marco sa opisina ni Lakan ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang marahang ugong ng aircon at ang malakas na tibok ng puso ni Hiraya ang maririnig. Nakatayo pa rin siya sa tabi ni Lakan, ramdam pa rin ang multo ng braso nito sa kanyang baywang. Sa huli, si Hiraya ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palayo,
Lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Kailangan ko pa ba talagang gawin to? Tanong niya. Ang boses ay pagod na. Tumingin si Lakan sa kanya. Ang mga mata ay bumalik na sa dati nitong kalamigan na para bang ang pagtatanggol na ginawa niya kanina ay parte lang ng isang script. Nakita mo naman kung anong kaya niyang gawin, sabi nito. Ito ang pinakamadaling paraan para protektahan ang sarili mo. At ako. Walang nagawa si Hiraya kundi ang tumango. Pinirmahan niya ang kasunduan nang nanginginig ang kamay. Isang pirma na sumelyo sa isang taon ng kanyang buhay para sa isang kasinungalingan. Kinagabihan, dinala ni Lakan si Hiraya sa sinasabi nitong disenteng tirahan, ang kanyang penthouse. Pagpasok pa lang ni Hiraya sa pinto, pakiramdam niya ay pumasok siya sa ibang mundo. Ang buong unit ay malawak, napapalibutan ng mga bintanang salamin mula sa lasahig hanggang kisame na nagpapakita ng kumikinang na tanawin ng syudad sa gabi. Ang mga kasangkapan ay moderno, minimalist, at nasa kulay na itim, puti, at abo. Walang mga litrato ng pamilya, walang personal na gamit na nakakalat. Malinis ito, perpekto, at napakalamig. Para itong isang mamahaling museum, hindi isang tahanan. Iyan ang magiging kwarto mo, sabi ni Lakan. Itinuro ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. May sarili kang banyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagambalain. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok na ito sa sarili niyang silid sa kabilang dulo. Isinara ang pinto nang walang karagdagang salita. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang bigat ng kalungkutan ay biglang bumagsak sa kanya. Ito na ang bago niyang buhay. Isang ginintuang hawla. Napapaligiran ng karangyaan, ngunit nag-iisa. Mas nag-iisa pa siya ngayon kaysa noong mga nakaraang araw. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay isang pagsubok. Ang balita tungkol sa biglaang pagiging ginang de Vega ni Hiraya ay kumalat na parang apoy. Naramdaman niya ang mga tingin. Narinig niya ang mga bulungan sa kanyang likuran. Ang dating mga kaibigan sa opisina ay biglang naging mailap. Hindi alam kung paano siya pakikitunguhan. At nariyan si Dalisay, na tila walang anumang nangyari. Isang umaga, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga importanteng dokumento para sa isang presentasyon, dumaan si Dalisay sa kanyang cubicle, may dalang isang mainit na tasa ng kape. Hira, kumusta ka na? Bati nito. Ang ngiti ay kasing tamis ng lason. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari, no? Biglang CEO's wife ka na. I'm so happy for you. Salamat. Tipid na sagot ni Hiraya. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Ay teka, may dumi ka ata sa balikat, sabi ni Dalisay. At sa kanyang paglapit, sinadya niyang matapilok. Ang mainit na kape ay tumapon. Hindi sa balikat ni Hiraya, kundi sa lahat ng mga dokumentong nasa kanyang mesa. Ay nako, I'm so sorry, Hira, sigaw ni Dalisay, naago pansin sa mga katrabaho sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang lampak ko talaga. Nako, basang-basa tuloy yang mga papel mo. Importante ba yan? Yan. Napatitig lang si Hiraya sa mga nasirang papel. Ang tinta ay kumakalat na. Ang kanyang pinaghirapan buong umaga ay nawala sa isang iglap. Tumingin siya kay Dalisay at sa likod ng mga paumanhin nito, nakita niya ang isang panandaliang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Okay lang, sabi ni Hiraya. Ang boses ay mahinahon kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa galit. Kumuha siya ng tissue at sinimulang punasan ang gulo. Ayaw niyang bigyan si Dalisay ng kasiyahang makita siyang nasasaktan. Kinahapunan, sa cafeteria, pinili ni Hiraya na kumain sa isang sulok, malayo sa lahat. Ayaw na niya ng gulo. Ngunit tila sinusundan siya nito. Ang mga bulungan ay mas lumakas pa. Grabe, di ba? Iniwan ni Sir Marco.
Tapos biglang asawa na ni Mr. De Vega, halatang halata ang galawan. Baka naman ginayuman niya o baka na-trap. Imposibleng magkagusto si Mr. De Vega sa ganyan. Yumuko na lang si Hiraya. Pinipilit na lunukin ang kanyang pagkain kasabay ng mga masasakit na salita. May bakante ba rito? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa mga bulungan. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa si Lacan de Vega. May dalang tray ng pagkain. Ang buong cafeteria ay biglang tumahimik. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Hindi na hinintay ni Lacan ang sagot. Umupo siya sa upuang katapat ni Hiraya na para bang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Hiraya. Tanghalian na. Simpleng sagot ni Lacan at nagsimulang kumain. Akala ko ba dapat maging kapani-paniwala tayo? Hindi na nakakain si Hiraya. Naramdaman niya ang tingin ng lahat ng tao. Ang mga nagbubulungan kanina ay ngayon nakayuko sa kanilang mga pagkain, takot na mahuli. Ang kilos ni Lacan ay simple lang, ngunit ang mensahe ay malinaw. Kasama ko siya. Subukan ninyong magsalita. Sa unang pagkakataon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa dibdib ni Hiraya. Hindi ito pasasalamat. Hindi rin ito kilig. Ito ay pagtataka. Sino nga ba talaga ang lalaking ito? Nang gabing iyon, pabalik sa penthouse, mas gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Hiraya. Habang nagliligpit siya ng ilang gamit sa sala, napadpad siya sa pasilyo na patungo sa kwarto ni Lacan. Doon, sa pagitan ng kanilang mga silid, may isa pang pinto. Isang simpleng puting pinto na walang anumang palamuti. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalak. Napakunot ang kanyang noo. Sa isang bahay na ganoon kabukas at moderno, bakit may isang kwartong nakakandado? Sakto namang lumabas si Lacan mula sa kanyang silid. Bihis na ito ng pambahay. Nakita siya nitong nakatayo sa harap ng pinto. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Ang boses ay biglang naging matigas. Wala naman, sagot ni Hiraya. Nagtataka lang ako. Anoong meron sa loob ng kwartong to? Ang mukha ni Lacan ay biglang nagbago. Ang kaninang kalmado niyang ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang lamig na mas matindi pa sa aura niya sa opisina ang bumalot sa kanya. Wala kang pakialam kung anong nasa loob niyan. Pasensya na. Nagtatanong lang. May mga patakaran sa bahay na to, Hiraya. Putol ni Lacan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may babala. Ang kwarto mo, ang kwarto ko, at ang mga common area, iyon lang ang mga lugar na pwede mong puntahan. Huwag kang lalapit sa pintong yan. Ever. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito at bumalik sa kanyang silid. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon, gulat at bahagyang natakot sa biglaang pagbabago ng ugali nito. Bumalik si Hiraya sa kanyang kwarto na gulong-gulo ang isip. Ano ang itinatago ni Lacan sa likod ng pintong iyon? Ano ang sikretong kayang magpabago sa isang kontroladong tao na maging ganoon kabilis? Kinaumagahan, bago pumasok sa trabaho, may isang package na iniabot sa kanya ang guard sa lobby. Wala itong pangalan ng nagpadala. Para raw ito sa kanya, kay Mrs. Hiraya de Vega. Dala ang pagtataka, binuksan niya ito sa loob ng kanyang kotse. Ang laman nito ay isang plain na brown envelope. Sa loob ng envelope, mayroong ilang mga litrato. Nalaglag ang kanyang panga at nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita kung ano ang mga iyon. Mga litratong kuha mula sa malayo. Mga litrato niya na nakasuot pa ng bestidang pangkasal at si Lacan na nakasuot, parehong mukhang pagod at lasing habang papalabas ng hotel nung umagang kasunod ng naudlot niyang kasal. Ang araw ni Lacan de Vega ay palaging nagsisimula sa isang ritual. Kape, pagbabasa ng business news,
at pagbabalangkas ng kanyang mga plano para sa araw. Ang lahat ay nakaayos. Ang lahat ay may lohika. Ang emosyon ay isang variable na hindi kasama sa kanyang mga equation. Ngunit ng umagang iyon, habang papasok siya sa kanyang opisina, isang bagay ang sumira sa kanyang ritual. Ang kanyang head of security, isang dating militar na bihirang magpakita ng anumang reaksyon, ang naghihintay sa kanya na may seryosong muka. "Sir?" Bati nito, inilapag ang isang brown envelope sa mesa ni Lacan. Katulad na katulad ito ng sobrang nakita ni Hiraya. Dumating po ito kaninang umaga sa lobby, addressed to Mrs. De Vega. We intercepted a second package intended for our HR department. Binuksan ni Lacan ang sobre, ang mga litrato, ang kanyang pamilyar na mukha at ang mukha ni Hiraya, parehong gusot at pagod, sa liwanag ng umaga sa labas ng isang hotel. Kuha mula sa malayo. Isang malinaw na mensahe ng paninira. Isang malamig na galit ang dahan-dahang gumapang sa ugat ni Lacan. Hindi ito ang unang beses na nakatanggap siya ng banta. Ngunit ito ang unang beses na may ibang taong nadadamay. Isang taong, sa teknikal na aspeto, ay nasa ilalim ng kanyang responsibilidad. Sino? Maikli niyang tanong. "We're running traces, sir. Pero ang hinala namin, ang source ay konektado kay Ginoong Soler o sa kasama niyang babae kahapon, si Dalisay Jimenez," sagot ng security head. Ang mga kamera sa labas ng hotel ay nakakuha ng isang sasakyang pamilyar sa pamilya Jimenez, Dalisay. Ang kaibigan, ang ahas, tumango si Lacan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa litrato ni Hiraya, sa pagod at sakit na mababasa pa rin sa mukha nito kahit sa malabong kuha. "I want you to handle this quietly. Make sure Miss Jimenez understands that a war with me is a war she will not win. Send her a clear message." "Understood, sir." Pagkasabi noon, umalis na ang security head. Iniwan si Lacan sa katahimikan ng kanyang opisina. Hindi niya ito ginagawa para kay Hiraya, sabi niya sa sarili. Ginagawa niya ito para protektahan ang kasunduan, para protektahan ang kanyang pangalan. Ang anumang eskandalo na nakakabit kay Hiraya ay eskandalo na rin niya. Ngunit habang tinititigan niya ang mga litrato, may ibang damdamin na lumitaw. Inis. Inis sa mga taong patuloy na sinasaktan ng isang taong wasak na. Ipinagpatuloy niya ang kanyang araw, mga pulong, mga tawag, mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naroon pa rin ang imahe ng mga litrato. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang video conference kasama ang board of directors nang tumunog ang kanyang personal na telepono. Hindi niya ito pinansin, ngunit tumunog ito ulit at ulit. Isang numero ang tumatawag, ang landline ng kanyang penthouse. Sa wakas, sinagot niya ito ng may bahagyang inis. "What?" "Sir Lacan, ako po ito, si Manang Celia," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang kanyang kasambahay na pumupunta 2 beses sa isang linggo. "Sir, si Ma'am Hiraya po." Nahimatay po siya dito sa sala. Ang taas po ng lagnat niya. Natigilan si Lacan. Ang mga boses mula sa video conference ay tila humina at naging malayong ingay na lang. "Natawagan mo na ba ang doktor?" "Opo, sir. Pero traffic daw po. Baka matagalan pa. Nagsusuka po kasi siya at parang wala sa sarili." Isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Tinapos ni Lacan de Vega, ang CEO na hindi kailanman umaalis sa isang pulong, ang video conference. "Gentlemen, something urgent has come up. We will continue this tomorrow," sabi niya. At pinatay ang tawag bago pa man makasagot ang sinuman. Mabilis siyang umuwi. Ang biyahe na karaniwang kalmado ay puno ngayon ng isang damdaming hindi niya matukoy. Pag-aalala? O inis lang dahil sa abala? Pagdating niya sa penthouse, nadatnan niya si Manang Celia na nag-aalalang nakatayo sa tabi ng sofa kung saan nakahiga si Hiraya.
Nilapitan niya ito. Ang mukha ni Hiraya ay namumula. Ang kanyang balat ay pinapawisan ngunit nanginginig siya sa ginaw. Hinawakan ni Lakan ang kanyang noo. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ako na ang bahala rito, Manang. Pwede ka nang umuwi. Utos niya. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, tinitigan ni Lakan ang natutulog na si Hiraya. Mukha itong mas bata at mas marupok ngayon. Ang bigat ng mga nangyari sa kanya sa nakalipas na mga araw, ang pagkakanulo, ang kahihiyan, ang paninirang puri, ay malinaw na bumagsak lahat sa kanyang katawan. Binuhat niya ito. Nagulat siya sa gaan nito. Dinala niya si Hiraya sa kwarto nito at maingat na inihiga sa kama. Kumuha siya ng bimpo at planggana ng maligamgam na tubig at sinimulang punasan ang noo at mga braso nito. Isang kilos na huli niyang ginawa, maraming taon na ang nakalipas. Habang nag-aalaga, napansin niya ang kanyang sarili. Siya, si Lakan de Vega, na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado, ay hindi sigurado sa kanyang ginagawa. Pumasok siya sa kusina, binuksan ang ref, ngunit walang alam lutuin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-search, how to cook lugaw. Habang dahan-dahang hinahalo ang kanin sa kaldero, paminsan-minsan niyang sinisilip si Hiraya sa kwarto. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lang ng mahinang pag-ugong ng stove at ng mga pabulong na salita mula sa bibig ni Hiraya. Lumapit siya. Nagsasalita ito sa kanyang pagtulog, hinahapo sa lagnat. Marco, napatiimbagang si Lakan. Siyempre, kahit sa ganitong estado, ang lalaking nanakit sa kanya ang hinahanap nito. Patunay lang na ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sinungaling ka, bulong ni Hiraya. Isang luha ang tumakas mula sa sulok ng kanyang mata. Manloloko, paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawa? Natigilan si Lakan. Ang boses ni Hiraya ay hindi puno ng pangungulila o pagmamahal. Ito ay puno ng sakit, puno ng galit, puno ng pait ng isang taong lubusang nagtiwala at lubusang sinaktan. Doon, sa tabi ng kama, sa gitna ng gabi, naintindihan ni Lakan. Ang sugat ni Hiraya ay hindi dahil sa nawalang pag-ibig. Ito ay dahil sa nawasak na tiwala. At sa isang iglap, ang inis na nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, simpatiya. At isang hindi maipaliwanag na pagnanais na protektahan ito. Nang mahimasmasan ito ng kaunti, pinilit niya itong pakainin ng ilang kutsarang lugaw at painumin ng gamot. Hindi na ito gaanong nagsalita. Nananatili lang itong nakapikit. Bumalik si Lakan sa sala, ngunit hindi na siya pumasok sa sarili niyang kwarto. Umupo siya sa isang armchair na nakaharap sa silid ni Hiraya. Binuksan ang kanyang laptop para magtrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa bahagyang nakaawang na pinto. Hindi niya namalayan na nakaidlip na pala siya sa kanyang upuan. Nagising si Hiraya sa gitna ng gabi. Ang lagnat niya ay medyo bumaba na at ang kanyang isip ay mas malinaw na. Naramdaman niya ang malamig na bimpo sa kanyang noo. Nakita niya ang isang mangkok ng lugaw at isang baso ng tubig sa kanyang bedside table. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa labas ng kanyang kwarto. Doon, sa liwanag na nagmumula sa kanyang laptop, nakita niya si Lakan. Nakaupo sa armchair, ang ulo ay nakasandal, natutulog. Ang kanyang mukha, na laging tila matigas at seryoso, ay ngayon may bakas ng pagod. Ang CEO, ang kanyang pekeng asawa, ang estrangherong kinatatakutan niya, ay nagbantay sa kanya buong gabi. Dahan-dahan siyang bumalik sa kama, isang bagong emosyon ang namumuo sa kanyang puso. Nang mag-umaga at medyo magaling na siya, kinuha niya ang kanyang telepono para i-text ang kanyang boss na hindi siya makakapasok. Ngunit bago pa niya magawa iyon, nakita niya ang ilang mga notifikasyon, mga mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado sa kanyang mga contact. Binuksan niya ang una, from unknown number.
Akala mo ba swerte ka na kay Lacan de Vega? Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang pangalawa. Mag-ingat ka sa kanya. May mga demonyo siyang tinatago na mas malala pa sa mga multo mo. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likod. At pagkatapos, binuksan niya ang huling mensahe. Isang mensaheng nagpatigil sa kanyang paghinga. Tanungin mo siya. Tanungin mo siya kung sino si Alana. Ang umaga pagkatapos ng kanyang lagnat ay nagsimula sa isang kakaibang katahimikan. Gising na si Hiraya ng mas maaga. Ang kanyang katawan ay medyo mahina pa ngunit ang kanyang isip ay alerto. Ang alaala ni Lacan na natutulog sa armchair habang nagbabantay sa kanya ay sariwa pa. Isang kilos na hindi niya maintindihan. Isang butil ng kabaitan sa gitna ng kanilang malamig na kasunduan. At ang mga text message, ang pangalang Alana. Nadatnan niya si Lacan sa kusina, nakabihis na para sa opisina, umiinom ng kape habang nanonood ng business news sa isang malaking flat-screen TV na nakasabit sa dingding. Hindi ito lumingon nang pumasok siya. Tila ang lalaking nagalaga sa kanya kagabi ay muling nagtago sa likod ng maskara ng CEO. "Good morning!" Bati ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang alanganin. "Salamat. Para kagabi." Isang tipid na tango lang ang isinagot ni Lacan. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. "Kumain ka na. May gamot ka pa na kailangang inumin." Kumuha si Hiraya ng isang basong tubig. Ang awkward na katahimikan sa pagitan nila ay halos nahihipo. Gusto niyang tanungin ang tungkol sa mga text. Gusto niyang itanong kung sino si Alana. Ngunit paano? Paano niya sisimulan ang isang usapan na malinaw na ayaw nitong pag-usapan? Bago pa man siya makapagsalita, isang balita ang pumukaw sa atensyon nilang dalawa. Isang breaking news banner ang lumitaw sa ilalim ng screen. De Vega Holdings initiates hostile takeover of ailing Solar Corp. Nabitawan ni Hiraya ang basong hawak niya. Mabuti na lang at plastik ito at walang laman. Ngunit ang kalabog nito sa sahig ay sumabay sa malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang reporter sa TV ay mabilis na nagbigay ng detalye. Ang biglaang pag-anunsyo na ito ay nagdulot ng gulat sa business community. Ang Solar Corp na matagal nang dumaranas ng financial instability ay nahaharap ngayon sa posibilidad na tuluyang mapunta sa ilalim ng kontrol ng mas malaking De Vega Holdings. Ayon sa mga source, ang stocks ng Solar Corp ay bumagsak na. Solar Corp, ang kumpanya ng pamilya ni Marco. Ang dahilan kung bakit, ayon mismo kay Marco, kailangan niyang pakasalan si Hiraya para sa pera at koneksyon ng pamilya nito. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa baga ni Hiraya. Tumingin siya kay Lacan. Walang nagbago sa itsura nito. Kalmado pa rin itong humigop mula sa kanyang tasa ng kape, na para bang ang pinapanood niya ay isang simpleng ulat panahon at hindi ang pagbagsak ng isang korporasyon. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Hiraya. Bumubuo ng isang larawang nakakapangilabot. Ang biglaang pagpapakasal. Ang pagiging CEO nito sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ang pagprotekta sa kanya laban kay Marco. At ngayon, ito. Kasama ba to sa plano? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig sa di makapaniwalang sakit. Kasama ba ako? Sa plano mo? Sa wakas, ibinaling ni Lacan ang tingin nito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang mababakas na anumang emosyon. Ang acquisition na ito ay matagal nang pinag-aaralan ng kumpanya bago pa man kita makilala. Pero ang timing, Lacan, ang timing! Sigaw ni Hiraya, hindi na napigilan ng sarili. Ginagamit mo ba ako? Ginagamit mo ba ako para lalong idiin si Marco? Para sa negosyo mo? This is just business, Hiraya. Sagot nito. Ang boses ay malamig at matalas. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Ang lahat ng kabaitan na ipinakita nito kagabi ay biglang nabura.
Napalitan ng hinala na baka parte lang din iyon ng isang mas malaking kalkulasyon. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya, kinuha ang kanyang bag, at umalis ng penthouse nang walang paalam. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay bumalik. Mas matindi at mas komplikado. Niloko siya ni Marco para sa pera. At ngayon, pakiramdam niya ay ginagamit siya ni Lacan para sa kapangyarihan. Pareho lang sila. Buong araw sa opisina ay lutang ang isip ni Hiraya. Hindi niya magawang magtrabaho. Ang mga bulungan sa paligid niya ay mas lumakas pa. Ngayon ay may halong negosyo at tsismis. Nang matapos ang oras ng trabaho, mabilis siyang naglakad palabas ng gusali. Gusto na lang niyang mapag-isa. Papunta na siya sa parking lot ng isang anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Marco, ngunit ibang-iba na ito sa Marco na kilala niya. Ang kanyang damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at kawalan ng tulog. "Sinadya mo to," sabi nito. Ang boses ay garalgal. "Lahat ng to, plinano mo." "Wala akong alam dyan, Marco. Umalis ka na." Pakiusap ni Hiraya. Sinusubukang lampasan ito. Ngunit mabilis si Marco. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang balat. "Sinungaling, ahas ka, Hiraya. Dahil lang hindi mo ako nakuha, sisirain mo ang buong pamilya ko? Nakipagsabwatan ka sa demonyong yon." "Nasasaktan ako, Marco. Bitawan mo ako." Sigaw ni Hiraya, pilit na kumakawala. Ang kanyang pagpupumiglas ay lalo lang nagpatigas sa pagkakahawak ni Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit at pagkasuklam. "Bakit, Hiraya? Masaya ka na ba? Masaya ka na bang makita akong ganito? Wasak? Walang-wala? Ito ba ang ganti mo dahil pinili ko si Dalisay?" "Wala akong kinalaman dyan," sagot ni Hiraya. Isang luha ng frustrasyon at takot ang namuo sa kanyang mata. "Problema ninyo yan. Huwag mo akong Hindi kita isasali? Buhay ko ang sinira mo." Isinigaw niya ito sa mismong mukha ni Hiraya. Ang kanyang hininga ay amoy alak. At bigla, isang anino ang dumaan sa gilid ni Hiraya. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, isang malutong na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Bumagsak si Marco sa sementadong sahig, hawak ang kanyang panga. Ang muka ay puno ng pagkabigla at sakit. Nakatayo sa pagitan nila ngayon si Lacan de Vega. Ang kanyang suit ay maayos pa rin, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, at ang kanyang mga mata, na karaniwang malamig at walang emosyon, ay nagliliyab ngayon sa isang galit na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya. "I believe I told you," sabi ni Lacan. Ang boses ay mababa at nagyayelo. "To never touch her again." Hirap na bumangon si Marco. Sumusuray-suray. Dumura siya ng dugo sa sahig bago tumingin kay Lacan nang may purong pagkamuhi. "Tagapagtanggol ka pa ngayon. Sino ka ba talaga sa buhay niya?" "That is none of your business," sagot ni Lacan. Humakbang palapit kay Hiraya at marahang hinawakan ang braso nito para ilagay sa kanyang likuran. Isang malinaw na kilos ng proteksyon. "Umalis ka na bago pa may mas masamang mangyari sa'yo." Isang baliw na tawa ang kumawala kay Marco. Isang tawa ng isang taong wala nang babalikan pa. Tumingin siya. Hindi kay Lacan, kundi kay Hiraya. "Ikaw," sabi ni Marco. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Kawawa ka, Hiraya. Sobrang kawawa." Hindi umimik si Hiraya, ngunit hinigpitan niya ang pagkakahawak sa laylayan ng damit ni Lacan. "Sa tingin mo ba, espesyal ka?" Patuloy ni Marco, na tila nasisiyahan na sa takot na nakikita niya sa mukha ni Hiraya. "Sa tingin mo ba, mahal ka niyan? Na ikaw ang una?" Hahakbang na sana si Lacan palapit kay Marco, ngunit tinaas ni Marco ang kanyang mga kamay. Sumusuko, ngunit may ngisi sa kanyang mga labi.
Ang nangisi ng isang taong may hawak na huling baraha. Isang barahang kayang sumira sa lahat. "Huwag kang mag-alala, aalis na ako," sabi ni Marco. "Pero bago ako umalis, Hiraya, may ibibigay akong isang payo sa'yo." Huminto siya. Tinitiyak na nakukuha niya ang buong atensyon ni Hiraya. "Itanong mo sa kanya," sabi ni Marco, at marahan niyang itinuro si Lakan. "Itanong mo sa asawa mo kung sino si Alana." Ang pangalan. Ang pangalan mula sa text message. Parang isang bombang sumabog ang pangalang iyon sa gitna ng tensyonadong katahimikan. Nanigas si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa puno ng paghihiganting mukha ni Marco patungo sa biglang paninigas ng panganilakan. Nakita niya. Nakita niya ang isang kislap ng isang bagay sa mga mata ni Lakan. Gulat, sakit, at isang takot na mabilis din itong itinago. Tumawa muli si Marco. Isang huling, mapait na tawa. "Oo, itanong mo sa kanya ang tungkol kay Alana. Itanong mo kung bakit hanggang ngayon takot na takot siyang magmahal." Pagkasabi noon, tumalikod na si Marco at naglakad paalis. Iniwan ang dalawa sa isang katahimikang mas mabigat at mas masakit kaysa sa mga sigaw kanina. Ang banta ng pisikal na panganib mula kay Marco ay nawala na. Ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Dahan-dahang binitiwan ni Hiraya ang damit ni Lakan. Tumingala siya sa lalaking nagligtas sa kanya, ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na isang tagapagtanggol. Ang nakikita niya ay isang estranghero na may hawak na isang malaking sikreto. Ang pangalang Alana ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila, isang multo na biglang nagkaroon ng anyo. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay binalot ng isang mabigat at nakakalasong katahimikan. Magkatabi sila ni Lakan sa loob ng kotse, ngunit pakiramdam ni Hiraya ay milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Ang init ng galit at proteksyon na ipinakita ni Lakan kanina sa parking lot ay naglaho na, napalitan ng isang pader ng yelo na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Ang pangalang Alana ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, isang multo na hindi niya makita, ngunit ramdam na ramdam niya ang presensya. Sino siya? Ano siya sa buhay ni Lakan? At bakit ang simpleng pagbanggit sa kanyang pangalan ay may kakayahang magpatigil sa mundo ng dalawang lalaking magkaaway? Hindi na nagtanong si Hiraya. Alam niyang wala siyang makukuhang sagot. Hindi ngayon. Pagdating sa penthouse, dire-diretso si Lakan sa kanyang opisina sa loob ng unit. Isinara ang pinto ng walang anumang salita. Muli, naiwan si Hiraya na nag-iisa sa malawak at malamig na sala. Ngunit ngayon, ang kanyang kalungkutan ay may kasamang takot at isang nag-aapoy na kuryosidad na kailangan niyang masagot. Ang nakalak na pinto, ang sikreto sa likod nito, at ang pangalang Alana. Sigurado siyang magkakaugnay ang lahat. Lumipas ang ilang araw na tila naglalakad sila sa ibabaw ng maninipis na bubog. Nag-uusap lang sila kapag kailangan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang atensyon ni Hiraya ay laging napupunta sa ipinagbabawal na pinto. Naging isa itong obsesyon. Isang hapon, nang malaman niyang may late umuwi si Lakan dahil sa isang importanteng board meeting, alam ni Hiraya na ito na ang pagkakataon niya. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Hindi siya naghahanap ng basta-basta. Naghahanap siya sa mga lugar na hindi laging nakikita, sa likod ng mga libro sa study, sa ilalim ng mga paso ng halaman. At doon, sa isang maliit na porselanang kahon, sa pinakailalim na drawer ng library table, isang kahon na puno ng mga lumang susi na tila wala ng silbi, nakita niya ito. Isang maliit na silver na susi, bahagyang kinalawang na iba sa lahat. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Naglakad siya patungo sa ipinagbabawal na pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at hindi mapigilang determinasyon. Isinuksok niya ang susi sa keyhole
Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang malumanay na click ang tumunog sa katahimikan at ang pinto ay bahagyang bumukas. Huminga siya ng malalim bago ito tuluyang itinulak. Ang unang pumasok sa kanyang mga sentido ay ang amoy. Isang amoy ng alikabok, ng matagal nang hindi nabubuksang silid, na may bahagyang halimuyak ng isang matamis na pabango na tila nanatili sa hangin kahit sa paglipas ng panahon. Ang silid ay hindi madilim. Ang makapal na kurtina ay nakahawi ng kaunti. Hinahayaang pumasok ang sinag ng papalubog na araw. At sa gininto ang liwanag na iyon, nakita ni Hiraya ang lahat. Hindi ito isang bodega, isa itong kwarto. Isang kwarto ng babae na tila hininto sa oras. Ang kama ay maayos na natatakpan ng isang pink na comforter. Sa bedside table, may isang bukas na libro na nakatihaya na para bang babalikan pa ng nagbabasa. May isang hilera ng mga pabango sa ibabaw ng dresser at sa tabi nito, isang music box na gawa sa kahoy at ang mga litrato. Napakaraming litrato, nakatayo sa ibabaw ng bawat miwibles, nakasabit sa dingding. Mga litrato ng isang babaeng napakaganda, may mahabang buhok at isang nangiting kayang magpaliwanag ng buong silid. At sa bawat litrato, kasama niya si Lakan, ngunit hindi ang Lakan na kilala niya. Ang Lakan sa mga litrato ay nakangiti, tumatawa. Ang mga mata nito ay puno ng pagsamba at kaligayahan habang nakatingin sa babae. Sila ay magkayakap sa isang beach, magka-holding hands sa isang park, at sa isang malaking litrato sa ibabaw ng kama, nakasuot sila ng formal na damit, magkahalikan sa ilalim ng mga bituin. Ito ang Lakan na hindi niya pa nakikita. Isang Lakan na marunong magmahal ng buo at walang takot. Doon, naintindihan ni Hiraya. Ang silid na ito ay hindi lang isang kwarto. Isa itong dambana. Isang sagradong lugar para sa isang nawalang pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa bedside table. Sa tabi ng librong nakabukas, may isang maliit na leather-bound diary. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang sulat kamay sa loob ay elegante at puno ng buhay. October 15, sinorpresa na naman ako ni Lakan ngayon. Dinala niya ako sa tuktok ng isang burol kung saan tanaw ang buong syudad. Doon, sa ilalim ng mga bituin, habang nakabalot sa kanyang mga braso, sinabi niya sa akin na bibilin niya ang buong mundo para sa akin. Baliw talaga siya. Pero ang tanging gusto ko lang naman ay siya. Hindi na ako makapaghintay na maging ginang Alana de Vega. Alana, ang pangalan. Ang babae sa mga litrato. Ang multo sa kanilang pagitan. Isinara ni Hiraya ang diary. Isang luhang hindi niya namalayan ay pumatak sa ibabaw ng leather cover nito. Ang sakit. Ang sakit ay mas matindi pa sa naramdaman niya noong araw ng kanyang kasal. Noon, galit at kahihiyan ang kanyang naramdaman. Ngayon, iba. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging isang anino, isang huwad, isang pamalit sa isang bagay na perpekto at hindi na maibabalik pa. Ang pag-aalaga ni Lakan sa kanya noong may sakit siya. Ang pagtatanggol nito sa kanya laban kay Marco. Lahat ba iyon ay dahil nakikita niya si Alana sa kanya? Lahat ba iyon ay dahil sa multo ng kahapon? Isang malakas na tunog mula sa sala ang gumising sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa penthouse. Umuwi na si Lakan. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Nagyelo si Hiraya. Hawak pa rin niya ang diary. Nakatayo siya sa gitna ng sagradong lugar na hindi siya dapat naroroon. Narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Palapit. Palapit ng palapit. At bigla, ang pinto ng kwarto ay bumukas ng tuluyan. Nakatayo roon si Lakan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagod mula sa trabaho. Ngunit nang makita niya si Hiraya, nakatayo sa gitna ng kwarto ni Alana, hawak ang diary nito. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay
na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya. Isang pagsabog ng purong, hindi nakamaskarang galit. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Lakan. Ang bawat salita ay mababa at puno ng panganib. Ang boses na yon ay hindi ang malamig na boses ng CEO. Ito ay isang bagay na mas personal, mas masakit. "Sino siya?" tanong pabalik ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, sa kabila ng rumaragasang emosyon sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang diary. "Sino si Alana?" Humakbang si Lakan papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "I told you to never come near this door," sabi nito. Ang boses ay tumaas na. "Wala kang karapatang pumasok dito. Wala kang karapatang hawakan ang mga gamit niya." Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nawalan ito ng kontrol. Ang lahat ng pader na binuo nito sa paligid ng kanyang sarili ay gumuho, at ang nakikita ni Hiraya ngayon ay ang hilaw na sakit sa likod ng mga ito. Ngunit hindi natinag si Hiraya. "Sagutin mo ako, Lakan." "Get out!" sigaw nito. Itinuro ang pinto. Hindi umalis si Hiraya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinahayaan itong makita ang sarili niyang sakit. Ang kanyang huling tanong ay hindi na pasigaw. Ito ay isang bulong na puno ng pait at pagkatalo. "Isa lang ba akong paraan para makalimutan mo siya?" Ang tanong ay tumama kay Lakan na parang isang malakas na suntok. Natigilan ito. Ang galit sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang matinding kalungkutan. Tumingin ito sa paligid ng silid, sa mga litrato, sa multo ni Alana na nabuhay sa pagitan nilang dalawa. At pagkatapos, tumingin itong muli kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na kasing talim ng yelo. "Oo, nagkamali ka sa pagpasok dito," sabi ni Lakan. Ang boses ay walang kabuhay-buhay, pero mas malaki ang pagkakamali ko. Huminga ito ng malalim, at ang mga sumunod niyang salita ay ang mga salitang tuluyang dudurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Hiraya. Ang kasal na to ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Ang kasal na to ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Ang mga salita ni Lakan ay hindi pa sigaw. Hindi ito puno ng galit. Ang mga ito ay sinabi sa isang malamig, pagod, at pinal na paraan na siyang mas nagpabigat at mas nagpasakit sa mga ito. Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon na ay hindi lang isang hatol sa kanilang pekeng kasal. Isa itong kumpirmasyon ng kanyang pinakamatinding takot. Siya ay isang pagkakamali, isang abala, isang anino na naglakas loob na pumasok sa isang sagradong lugar. Hindi na siya sumagot, wala nang dapat pang sabihin. Dahan-dahan niyang inilapag ang diary ni Alana sa ibabaw ng dresser na para bang isa itong bagay na nakakapasong hawakan. Tinalikuran niya si Lakan na nanatiling nakatayo na parang isang estatwa sa gitna ng kanyang dambana at lumabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at sa pagsarang yon, tila isinara na rin niya ang anumang munting pag-asa na namuo sa kanyang puso. Pumasok siya sa sarili niyang silid at doon lang pinakawalan ng isang hikbing kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay isang tahimik na pagtangis. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi habang nakatitig siya sa kawalan. Dalawang beses na siyang nawasak ng isang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang una ay si Marco, na niloko siya para sa pera at pagnanasa. Ang sakit noon ay matalim at nakakagalit. Ngunit ito, ang sakit na dulot ni Lakan, ay iba. Ito ay malalim at nakakamanhid. Dahil kahit na ang kanilang relasyon ay isang kasinungalingan, may isang bahagi sa kanya na umasa.
Umasa sa kabaitan na nakita niya noong may sakit siya. Umasa sa proteksyon na naramdaman niya sa parking lot. Umasa na baka sa gitna ng lahat ng pagkukunwari, may isang bagay na totoo. Ngayon, alam na niya, lahat ay kasinungalingan. Isa lang siyang piyesa sa laro ni Lakan. Isang paraan para protektahan ang sarili nito, marahil mula sa mundo o marahil mula sa sarili nitong mga alaala. Kinabukasan, pumasok si Hiraya sa trabaho na parang isang multo. Ang kanyang muka ay blanko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sinubukan niyang mag-focus, itinuon ang lahat ng kanyang lakas sa mga spreadsheet at report sa kanyang computer. Ito na lang ang natitira sa kanya, trabaho, isang bagay na kontrolado niya. Ngunit tila, kahit ang munting kapayapaang iyon ay ipagkakait sa kanya. Pagdating ng tanghalian, habang naglalakad siya patungong pantry, naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa atmosfera ng opisina. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang ilan ay hayagang nakaturo sa kanilang mga telepono, pagkatapos ay titingin sa kanya ng may halong awa at panghuhusga. Isang katrabaho, si Clara, na isa sa iilang naging mabait pa rin sa kanya, ang lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Hira, okay ka lang? Nakita mo na ba?" "Ang alin?" Nagtatakang tanong ni Hiraya. Walang imik na iniabot ni Clara ang kanyang telepono, at doon, sa screen, nakita ni Hiraya ang huling dagok na tuluyang wawasak sa kanya. Isang article mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay malaki at nakakainsulto. From Jilted Bride to CEO's Mistress, The Desperate Story of Hiraya Lazaro. At sa ilalim nito ang mga litrato. Ang mga litratong ipinadala sa kanya. Siya na nakabestidang pangkasal at silakan papalabas ng hotel. Ngunit ang article ay mas masahol pa. Puno ito ng mga detalye mula sa isang anonymous source. Ayon sa aming source na malapit sa dating magkasintahan, si Miss Lazaro ay desperado na raw matapos iwan ni Mr. Marcos Soler sa altar. Sa sobrang kahihiyan, naghahanap daw ito ng mayamang kapalit sa gabing iyon at sinigurong matrap ang bagong CEO na si Mr. Lacan de Vega na kilala sa pagiging pribado at mailap. Ang kasal ay isang malaking kasinungalingan daw para pagtakpan ng kahihiyan, isang business arrangement kung saan si Miss Lazaro ay binabayaran para sa kanyang serbisyo. Ang bawat salita ay isang punyal, ang bawat komento sa ilalim ng article ay isang bato na ibinabato sa kanya. Gold digger. Kawawang Mr. De Vega na scam. Walang hiya. Iniwan na nga. Kumapit pa sa iba. Kaya pala biglang yumaman. Bayad pala. Ang telepono ay nanginginig sa kamay ni Hiraya. Hindi niya ito binitiwan. Tila gusto niyang basahin ang lahat na parang sa paggawa noon ay mapaparusahan niya ang kanyang sarili. Ang anonymous source. Alam niya kung sino ito. Si Dalisay. Ito na ang huling ganti nito. Ang huling paninira para masigurong wala na siyang babalikan pa. Tumingin si Hiraya sa paligid. Ang buong opisina ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kumpirmasyon. Ito pala ang totoong kwento. Siya ang kontrabida. Pagod na siya. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang maging piyesa sa laro ng iba. Hindi na siya bumalik sa kanyang cubicle. Naglakad siya palabas ng opisina, palabas ng gusali. Hindi pinapansin ang mga tawag ni Clara sa kanyang likuran. Umuwi siya sa penthouse, ang lugar na naging kanyang ginintuang hawla. Ngayon, isa na itong kulungan ng kahihiyan. Walang laman ng unit. Wala pa silakan. Mas mabuti. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang maleta. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan, sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit. Ang iilang damit na dinala niya. Ang mga librong sinubukan niyang basahin para malibang ang sarili. Huminto siya nang makita ang itim na folder na naglalaman ng kanilang kasunduan. Kinuha niya ito.
Sa huling pahina, mayroong isang form para sa dissolution ng kanilang agreement. Kumuha siya ng ballpen. Sa tabi ng kanyang pangalan, pumirma siya. Ang huli niyang kinuha ay ang singsing, isang simpleng bandang ginto na isinuot ni Lacan sa kanyang daliri sa harap ng isang huwes sa Las Vegas. Isang simbolo ng isang kasinungalingan. Hinubad niya ito. Inilagay niya ang singsing sa ibabaw ng pirmadong kasunduan sa gitna ng malaking coffee table sa sala. Sa tabi nito, inilapag din niya ang kopya ng marriage certificate na kinuyumos niya noon. Ito na ang kanyang pagsuko. Ang kanyang paalam. Hindi siya nag-iwan ng sulat. Wala nang kailangang sabihin pa. Hinila niya ang kanyang maleta palabas ng penthouse. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lugar. Malamig, tahimik, walang buhay. Tulad niya. Nang gabing iyon, bumalik si Lacan de Vega sa isang madilim at walang laman na penthouse. Ang unang napansin niya ay ang sobrang katahimikan. Walang ilaw mula sa kwarto ni Hiraya. Pagkatapos, nakita niya ang mga bagay sa ibabaw ng coffee table. Ang singsing, ang pirmadong papel. Kinuha niya ito. Nakita niya ang pirma ni Hiraya. Isang malinaw at pinal na pirma. Isang damdaming hindi niya inaasahan ang biglang kumapit sa kanya. Hindi ito galit. Hindi inis. Ito ay isang pakiramdam ng pagkawala. Isang biglaang bigat sa kanyang dibdib. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Hiraya. Umaasa siyang sasagutin nito. Na magagalit ito. Nasisigawan siya. Kahit ano. Ngunit isang malamig, paulit-ulit na boses lang ang kanyang narinig. The number you have dialed does not exist. Please check the number and dial again. Napatingin siya sa kawalan. Tiningnan niya ang singsing sa kanyang palad. At pagkatapos, ang pinto ng kwarto ni Alana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lacan de Vega ang takot. Ang takot na ang kasaysayan ay umuulit. Ang takot na ang bawat taong hinahayaan niyang mapalapit sa kanya ay palaging nauuwi sa pag-alis. At sa gitna ng kanyang perpektong penthouse, sa gitna ng kanyang kontroladong mundo, gumuho siya. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang mukha ay ibinaon sa kanyang mga palad, habang ang bigat ng isang pagkakamaling hindi niya inamin ay nagsimulang dumurog sa kanya. Lumipas ang 2 araw na parang isang bangungot para kay Lacan. Ang bawat sulok ng penthouse ay sumisigaw sa pagkawala ni Hiraya. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap-hanap ay naging isang ingay na nakakabingi. Sa unang pagkakataon, ang kanyang maayos at kontroladong mundo ay gumuho dahil sa pag-alis ng isang taong hindi niya inakalang magiging mahalaga. Hindi siya pumasok sa opisina. Isinantabi niya ang mga pulong. Ang tanging ginawa niya ay hanapin ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at resources. Inutusan niya ang kanyang security team na subaybayan ang lahat ng posibleng galaw ni Hiraya. Ngunit tila naglaho ito na parang bula. Walang credit card transactions. Ang lumang telepono ay itinapon na. Ang kanyang mga magulang, nang tawagan ng kanyang mga tauhan, ay nag-aalala ring hindi nila ito makontak. Sa ikatlong araw, habang nakaupo sa dilim ng kanyang sala at tinititigan ang singsing na iniwan ni Hiraya, isang tawag ang kanyang natanggap. "Sir," sabi ng kanyang head of security, "may natanggap kaming tip. Isang bus ticket na binili in cash, papuntang San Rafael, Batangas, noong araw na umalis siya. Nakarehistro sa ibang pangalan, pero ang description ay tumutugma kay Ma'am Hiraya. San Rafael, isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lacan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho palabas ng syudad. Habang tinatahak niya ang mahabang highway, papalayo sa magulong syudad ng Alpas, mas lalong lumilinaw sa kanyang isip ang lahat. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi lang dahil sa pag-alis ni Hiraya.
Ito ay ang takot na muling maranasan ang sakit ng pag-iwan at sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya. Hiraya. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng alat at kapayapaan. Sa loob ng 3 araw, ito ang naging kanlungan ni Hiraya. Ang San Rafael, isang lugar na malayo sa lahat ng gulo. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Hindi siya ang kawawang nobya o ang bayarang asawa ng CEO. Dito, siya lang si Hira, isang babaeng naghahanap ng paraan para muling buuin ang sarili. Nakatira siya sa isang maliit na paupahang kwarto malapit sa dalampasigan. Sa umaga, naglalakad siya sa tabi ng dagat. Hinahayaang haplusin ng mga alon ang kanyang mga paa. Sa hapon, tumutulong siya sa isang maliit na coffee shop na pag-aari ng isang matandang mag-asawa, kapalit ng pagkain at kaunting pera. Ang simple at mabagal na takbo ng buhay dito ay unti-unting naghihilom sa kanyang mga sugat. Pinutol na rin niya ang kanyang buhok. Ang dating mahabang buhok na simbolo ng kanyang mga pangarap ay hanggang balikat na lang ngayon. Isang tanda ng kanyang paglaya mula sa nakaraan. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga mesa sa coffee shop, isang pamilyar na anino ang tumabon sa sikat ng araw na nagmumula sa bintana. Nabitawan niya ang basahan. Nakatayo sa labas ng pinto si Lacan de Vega. Ang kanyang suit ay gusot-gusot, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang muka ay may bakas ng ilang araw na walang tulog. Ngunit ang pinakanagpagulat kay Hiraya ay ang kanyang mga mata. Wala na roon ang lamig ng isang CEO. Ang naroon ay isang emosyong hindi pa niya nakikita mula rito. Isang hilaw na pagsusumamo at pag-aalinlangan. Lacan ay Hiraya. Naglakad si Lacan papasok sa shop. Ang iilang customers sa loob ay napatingin sa kanila. Hiraya, sabi nito, ang boses ay bahagyang paos. Kailangan nating mag-usap. Hindi sumagot si Hiraya. Kinuha niya ang kanyang apron at lumabas ng shop. Naglakad patungo sa dalampasigan. Sumunod si Lacan. Huminto sila sa buhanginan. Ilang metro ang layo sa isa't isa habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Paano mo ako nahanap? Tanong ni Hiraya, hindi lumilingon. Hindi ako tumigil sa paghahanap, sagot ni Lacan. Hinarap siya ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng sakit na kanyang tiniis. Para ano pa, Lacan? Para sabihin ulit sa akin na isa akong pagkakamali? Para tapusin ang kasunduan? Tapos na. Pumirma na ako. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Sabi ni Lacan, humakbang palapit. Kung tungkol ito sa article, patuloy ni Hiraya, huwag kang mag-alala. Hindi ko naguguluhin ang buhay mo. Lalayo na ako ng tuluyan. Hindi tungkol doon. Medyo tumaas ang boses ni Lacan at pagkatapos ay humina. Oo, nakita ko ang article at habang wala ka, may ginawa ako. May inilabas si Lacan mula sa kanyang bulsa, isang telepono. Ipinakita niya kay Hiraya ang isang video ni Marco Soler. Nakaupo sa isang press conference, ang muka ay pagod, ngunit determinado. Sa video, inamin ni Marco ang lahat. Ang panloloko niya kay Hiraya. Ang katotohanan na si Dalisay ang nagplano ng lahat dahil sa inggit at ambisyon. Inilabas niya ang mga text message at recording na nagpapatunay na si Dalisay ang source ng lahat ng paninira, mula sa mga litrato hanggang sa article sa blog. Bakit niya ginawa yan? Gulat na tanong ni Hiraya. Dahil nawala na sa kanya ang lahat, paliwanag ni Lacan. At nangyari iyon, natutunan niyang wala nang mas mahalaga pa sa katotohanan. Ibinigay ko sa kanya ang pagkakataong iyon. Ang linisin ang pangalan mo. Kapalit ng tulong para makapagsimula siyang muli, malayo sa impluwensya ni Dalisay. Natahimik si Hiraya. Si Lacan, ginawa niya yon para sa kanya. Pero hindi rin yan ang dahilan kung bakit ako nandito.
Sabi ulit ni Lakan, ibinulsa ang telepono. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Nandito ako para sagutin ang mga tanong mo. Huminga ito ng malalim. Si Alana, simula nito, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Siya ang fiancé ko, ang aking unang pag-ibig, ang lahat sa akin. Nakinig lang si Hiraya habang ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Masaya kami. Perpekto ang lahat. Papakasalan ko na siya. Patuloy ni Lakan. Ang tingin ay nasa malayo na para bang binabalikan ang isang alaala. Isang gabi, galing kami sa isang party. Nagtatalo kami tungkol sa isang maliit na bagay. Ako ang nagmamaneho. Dahil sa inis ko, hindi ko napansin ang truck na paparating. Isang luha ang tumakas mula sa mata ni Lakan. Isang bagay na hindi inakala ni Hiraya na posible. Nawala siya, Hiraya. Namatay siya sa aksidenteng iyon at kasalanan ko ang lahat. Ang huling mga salita ay isang basag na bulong. Mula noon, isinara ko ang sarili ko. Ibinuhos ko ang lahat sa trabaho. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ulit. Dahil ang pagmamahal, para sa akin, ay katumbas ng sakit at pagkawala. Ang pagmamahal ay panganib. Tumingin siyang muli kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nang makilala kita sa bar, nakita ko sa mga mata mo ang parehong sakit na naramdaman ko. At sa isang baliw na paraan, gusto kitang tulungan. Pero ang totoo, tinutulungan ko ang sarili ko. Naging kasunduan ito para maprotektahan ko ang sarili ko mula sa nararamdaman ko. Lakan. Ang sinabi ko sa kwarto ni Alana, iyon ang sinabi ng takot ko. Takot na nahuhulog na ako sa'yo. Takot na baka sa huli, iwan mo rin ako o mas masahol pa, mawala ka rin sa akin. Kaya sinaktan kita bago mo pa ako masaktan. Humakbang si Lakan hanggang sa halos magkadikit na sila. Ang hangin ay tila huminto. Patawarin mo ako, Hiraya. Para sa lahat, para sa paggamit sa'yo, para pagtakpan ang mga sugat ko. Hinawakan nito ang kamay ni Hiraya. Mula sa kanyang palad, inilabas nito ang singsing na iniwan niya. Ang simpleng bandang ginto. Lumuhod si Lakan de Vega sa buhanginan, sa harap ni Hiraya, sa ilalim ng papalubog na araw. Hiraya, sabi nito, ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong damdamin, pag-asa. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat ng sakit, pero hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para gawin itong tama. Walang kasunduan, walang pader. Ako lang at ikaw. Itinaas nito ang singsing. Hiraya Lazaro, will you marry me? For real? Ang alon na humahampas sa dalampasigan ang tanging maririnig sa pagitan nilang dalawa. Ang araw ay halos lubog na, nag-iiwan ng mga huhuling guhit ng kulay ginto at rosas sa abot tanaw. Nakaluhod pa rin si Lakan sa buhanginan. Ang singsing ay nakalahad, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hiraya, naghihintay, bukas at walang anumang itinatago. Tinitigan ni Hiraya ang lalaki sa kanyang harapan, ang makapangyarihang CEO, ang misteryosong estranghero, ang kanyang pekeng asawa. Ngayon, isa lang siyang lalaking sugatan, humihingi ng pangalawang pagkakataon. Ang lahat ng sakit, galit at pagdududa na binuo ni Hiraya sa kanyang puso ay unti-unting natunaw. Tinangay ng mga alon at ng sinseridad sa mga mata ni Lakan. Oo, sinaktan siya nito. Ngunit sa pagtatapat nito, naintindihan na niya ang lahat. Ang sakit na ipinaramdam nito sa kanya ay refleksyon lang ng sarili nitong matinding sakit. At sa sandaling iyon, alam ni Hiraya ang sagot. Dahan-dahan, lumuhod din siya sa buhanginan para maging magkapantay sila. Kinuha niya ang mga kamay ni Lakan, ang mga kamay na minsang naging sanhi ng kanyang sakit,
at siya ring naging kanyang tagapagtanggol. Lakan, bulong niya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, mapayapang ngiti. Tumayo ka na dyan. Tumayo silang dalawa, magkahawak pa rin ng kamay. Hindi ko masasabing nakalimutan ko na ang lahat. Pag-amin ni Hiraya, ang kanyang boses ay tapat. Mahirap burahin ang mga sugat, pero tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak. Handa akong magsimula ulit. Handa akong subukan. Isang nangiti ng kasonet at pag-asa ang gumuhit sa mukha ni Lakan na tila nabunutan ng isang mabigat na tinik. Pero sa isang kondisyon, dagdag ni Hiraya. Kahit ano, mabilis na sagot ni Lakan. Wala nang mga sikreto, sabi ni Hiraya, idiniin ang bawat salita. Wala nang mga nakalak na pinto. Simula ngayon, haharapin natin ang lahat ng magkasama. Tumango si Lakan at sa pagkakataong yon, ang huling pader sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Magkasama, ulit niya, na parang isang sagradong pangako. Marahan niyang kinuha ang singsing at isinuot ito sa daliri ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi ito simbolo ng isang kasunduan o isang pagkakamali. Ito ay isang simbolo ng isang pagpili. Isang pangako ng isang bagong simula. At doon, sa dalampasigan ng San Rafael, sa pagitan ng langit at dagat, sa harap ng papalubog na araw, sila'y naghalikan. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pag-unawa, pagpapatawad at pangako ng hinaharap. Makalipas ang 6 na buwan, ang araw ng kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang grandiosong hotel. Ginanap ito sa mismong dalampasigan kung saan sila muling nagkita. Ang mga bisita ay iilan lang, ang mga magulang ni Hiraya na ngayon ay buong pusong tinatanggap si Lakan, ang iilang tunay na kaibigan, at si Manang Celia na umiiyak sa tuwa sa isang sulok. Suot ni Hiraya ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang buhok, na medyo humaba na, ay may palamuting maliliit na bulaklak. Wala na ang kaba ng isang babaeng hindi sigurado sa kanyang kinabukasan. Ang naroon ay ang kapanatagan ng isang babaeng alam kung saan siya lulugar. Habang naglalakad siya sa pasilyong gawa sa buhangin, nakita niya si Lakan na naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting bulaklak. Nakasuot ito ng isang simpleng puting polo at khaki pants, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, siya ay nakangiti. Ang ngiti na dati ay sa mga litrato lang nakikita ni Hiraya, ngayon ay para sa kanya na. Bago magsimula ang seremonya, may isang sulat na iniabot kay Hiraya. Galing ito kay Marco. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, lumapit siya sa isang maliit na siga na ginawa nila sa tabi. Walang salitang iniitsa niya ito sa apoy. Pinapanood itong maging abo. Tapos na ang nakaraan. Nang sila'y magkaharap na, hinawakan ni Lakan ang kanyang mga kamay. Noong una tayong ikinasal, simula ni Lakan sa kanyang panata. Ito ay dahil sa isang pagkakamali. Ngayon, pinipili kong pakasalan ka dahil ikaw ang pinakatamang nangyari sa buhay ko. Ikaw, Hiraya, ang nagturo sa akin kung paano muling huminga. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi panganib, kundi isang biyaya. Ipinapangako kong mamahalin ka ng buo, ng walang takot, at ng walang anumang lihim sa lahat ng araw ng aking buhay. Napaluha si Hiraya habang sinasabi niya ang kanyang sariling panata. Akala ko dati, ang isang perpektong kasal ang katapusan ng isang magandang kwento ng pag-ibig. Ngunit ipinakita mo sa akin, Lakan, na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula pagkatapos ng mga pagsubok. Ipinapangako kong magiging iyong kanlungan, tulad ng pagiging kanlungan mo sa akin. Ipinapangako kong hahawakan ang iyong kamay
habang pareho nating pinaghihilom ang ating mga nakaraan at buong tapang na haharapin ang ating kinabukasan. Nang sila'y idineklarang mag-asawa, ang kanilang halik ay sinaksihan ng papalubog na araw na tila sumasang-ayon sa kanilang bagong simula. Kinagabihan, habang ang mga bisita ay nagsasaya, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. May isa pa akong sorpresa, sabi ni Lakan. Huminto sila sa harap ng isang pamilyar na pinto sa penthouse, ang dating nakalak na kwarto. Ngunit ngayon, ang pinto ay nakapintura na ng light blue at may maliit na karatulang nakasabit. Our Library of Memories. Binuksan ito ni Lakan. Ang loob ay hindi na isang dambana. Ang mga malulungkot na alaala ni Alana ay maayos nang nakatago sa isang baul sa sulok, isang pagbibigay galang sa nakaraan. Ang silid ay napalitan ng mga bookshelf na puno ng kanilang mga paboritong libro. Sa gitna, may isang komportableng sofa at sa dingding, may mga bago ng picture frame. Karamihan ay blanko pa. Ngunit sa pinakagitna, may isang litrato. Ang kanilang litrato, nakuha kanina lang sa kanilang kasal. Dito, sabi ni Lakan, bubuo tayo ng mga bago nating alaala. Magkasama. Niyakap siya ni Hiraya. Sa init ng yakap na yon, sa kapayapaan ng kanilang bagong simula, alam niyang nakauwi na siya. Ang kanyang Hiraya, ang kanyang pinapangarap na pag-ibig ay natagpuan niya, hindi sa isang perpektong fairy tale, kundi sa mga durog na piraso ng dalawang pusong natutong muling umibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Lakan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa bawat sandaling inilaan ninyo upang samahan ako sa paglalakbay na ito. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak, pagkadapa, at muling pagbangon ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging bahagi na rin ng aking buhay sina Hiraya at Lakan. Naramdaman ko ang kanilang sakit, pinangarap ko ang kanilang mga pangarap, at kasama ninyo akong umasa na sa huli, mahahanap nila ang kapayapaan at kaligayahang para sa kanila. Ang bawat salita ay isinulat nang may pag-asang makaantig ito sa inyong mga puso at mag-iwan ng isang aral na maaari nating baunin. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala sa atin na ang bawat puso, gaano man karaming beses mabasag, ay may kakayahang muling magmahal at maghilom. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay kwento ng mga pangalawang pagkakataon, isang patunay na ang pinakamagagandang simula ay madalas na isinisilang mula sa pinakamasasakit na pagtatapos. Ngayon, higit sa lahat, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong natutunan sa kwento ni Hiraya at Lakan? Saang bahagi kayo pinakanaantig o nakaramdam ng koneksyon? Ang inyong mga saloobin at komento ay napakahalaga po sa akin at nagbibigay buhay sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kabanata ng buhay at pag-ibig. Nawa'y baunin ninyo ang pag-asa sa inyong mga puso, palagi at magpakailanman.